Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Melanie Maha. In our learning, ang Ossobel's meaningful verbal learning, ayon kay David Ossobel, ang pagkatuto ay mas epektibong kapag ang bagong impormasyon ay may malinaw na kaugnayan sa dati ng kaalaman ng mga mag-aaral. Tinatawag niya itong subsumption o ang proseso ng pagsasama ng bagong impormasyon. Impormasyon sa umiiral na kaalaman sa isip ng tao. And number 2 is transfer of learning. Ang halimbawa ng transfer learning ay kung papaano mo natutunan mong mag-ayos ng simple circuit sa class at nagagamit mo ito sa pag-ayos ng sirang ilaw sa bahay. And number 3 is problem solving and creativity. Ang malikain na paglutas ng problema ay isang proseso ng pinagsasama ang pagiging malikain at sistematikong paraan ng pag-iisip upang makabuo ng paghahanap ng sagot. And number 4 is Bronner's constructivist theory. Ito naman yung ayon kay Jeremy Bronner, ang pagkatuto ay isang aktibong proseso kung saan ang mga mag-aaral ay mismong bumubuo ng kanilang sariling kaalaman based sa kanilang karanasan at pagninilay. And number 5, last, is constructivism, knowledge construction, and concept learning.